Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Vincent Adan ng CRC Calabanga Daughter Church. Patuloy po tayong makinig sa salita ng Diyos sa programang Tinapay mula sa langit, ang araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa umagang ito. Patuloy mo kami Panginoon ginising, binigyan ng bagong hininga, kalakasan. Patuloy ko mo Diyos na humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patuloy mo Diyos na pakilinisin ang aming puso't isipan at sa aming pag-aaral ng iyong salita. Patuloy mo kami o Diyos gabayan. Bigyan Lord ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. Ano man o Diyos ang nais mong iparating sa bawat isa. Ito ay aming mapakinggan at patuloy na maunawaan magamit namin o Diyos sa aming pang-araw-araw na buhay. Maging sa mga makikinig, patuloy ko Diyos na buksan ang puso ng bawat isa. Maunawaan namin ang iyong salita. Patuloy kami o Diyos na nagpapasalamat na iyong katagumpayan ay binigay sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayong umaga po, tutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Leviticus 19 verse 11 to 13. Do not steal, do not deceive or cheat one another. Do not bring shame on the name of your God by using it to swear falsely. I am the Lord. Do not defraud or rob your neighbor. Do not make your hard workers wait until the next day to receive their pay. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay may title na Honest Dealing. Sa ating binasa pong bersikulo, may makukuha po tayong 3 point. Ang unang point po natin ay God's command. Sa verse 11 po natin yan makikita. Ang nakalagay po dyan ay do not steal, do not deceive, or cheat one another. Sa verse po na to, malinaw na ipinapakita na mali ang pagsisinungaling, pagnanakaw, pandaraya sa ating kapwa. Hindi lang sa ating kapwa tayo nakakagawa nito, kundi pati rin sa Panginoon. Kahit alam natin na all-knowing si God, nagagawa pa din natin ito sa pagnanakaw ng oras natin na dapat para sa Diyos. Nagagawa natin ito, sasabi sa salita ng Diyos, gawin natin ang mga bagay na si Lord ang ating iniisip at sa Panginoon tayo nakatuon ng mga bagay nating ginagawa. Kaya bilang isang Kristiyano, patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos sa mga salita niya na upang di tayo magpatuloy sa mga bagay na pinagbabawal niya, mga bagay na ayaw ng Diyos na gawin natin. Ang ikalawa po nating point, mababasa po natin sa verse 12. May point tayo dito na God's name is holy. Sabi po dito, do not bring shame on the name of your God by using it to swear falsely. I am the Lord. God wants us to know that His name is important. When you misuse or disrespect God's name, you are offending the Creator of the universe. God wants to use His name correctly. God wants His name to be treated with respect. Kung tayo man ay magpapangako at di tayo sigurado, better na wag nating gamitin ang pangalan ng Diyos dito. Hindi lang sa pagpangako, kundi nagagamit din ito sa mga walang kabuluhang pag-uusap tulad ng mga ekspresyon ng mga tao. Isa to sa ayaw ng Diyos. Hindi natin nire-respeto ang pangalan ng Diyos. Last point po natin is honesty. Babasa po natin ito sa verse 13. Do not defraud or rob your neighbor. Do not make your hard workers wait until the next day to receive their pay. Huwag nating nakawan o dayain ang ating kapwa gaya ng naunang verse. Do not steal. Halimbawa na lamang may isa tayong bagay kailangan natin bilhin. Let's say pagkain. Kung walang-wala tayo, huwag tayo magnakaw ng mga pagmamayari ng iba, kundi maging honest at humingi na lamang kung meron. Being honest ay hindi po ito nakakahiya na humingi or maging totoo ka sa ibang tao o sa kapwa mo. Sabi po dito, be honest every time we speak, we talk. So, ang honesty po, magandang halimbawa. Sabi nga po, honesty is the best policy. So, this passage has an important lesson about honest dealing. With honesty glorifies God's name. There's a lot of examples in the
Bible who have been honest in following God. Being honest sometimes hard, kaya kailangan natin humingi ng tulong sa Diyos. Kaya nandyan ang salita niya upang magpaalala sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang magpatuloy tayo sa paglakad sa katotohanan. Ang magiging conclusion po natin sa ating pinag-aralan, ang ating matapat na pakikitungo na ating napag-aralan mula sa Leviticus 19 ay maraming batas na sinabi ng Diyos kay Moises. At sa panahon natin ngayon na tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, ay kailangan nating matuwid, tapat na pakikitungo sa kapwa. Yun lamang po ang ating magiging conclusion sa umagang ito sa salita ng Diyos. Panginoon, salamat o Diyos sa umagang ito at patuloy mo kaming binabayan sa pag-aaral ng iyong salita. Tuloy kami o Diyos na papasalamat sa katalinuhan na mula sa iyo na pag-aralan namin ang iyong salita. Tuloy mo Lord na tulungan ng bawat isa na maging totoo sa aming pakikitungo sa aming mga kapwa. Panginoon, maging salamat o Diyos sa umagang ito. Tuloy mo kami sinamahan, tuloy na pinatnubayan. In Jesus' name we pray. Amen.